Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kahitasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kagabi mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong maipagkakapuri mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang panawagang sama-samang magsiawit na unang ipinatungkol sa mga ipinatapon sa Babylonia bago sila nakabalik sa Jerusalem ay patungkol naman sa atin ngayon. Ang mga kaloob na kaligtasan at kapayapaan ni Jesus ay inihahandog ngayon sa lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos ng Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng puon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya ay taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yahong hangad na tagumpay. Kahit saan ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tanggubay niya ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig niya ay wagas.
ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-aawit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harap ng poon ng ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Narito ang isang magandang kabuuan ng lahat ng ating pinaniniwalaan tungkol kay Jesukristong anak ng Diyos na nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niya na magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y naninirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipinanganak. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Once again, Merry Christmas po sa ating lahat. Merry Christmas, Father. How's your celebration of Christmas? I hope na masaya and you feel the presence of our Savior in this Christmas season. As we celebrate the birth of our Savior, our readings today can be encapsulated in one word. At ang isang salitang magbubuod sa lahat ay ang salitang kaligtasan. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaías ang magandang balita. Darating ang kaligtasan sa bayan ng Diyos. Ang mga Israelita ay matagal na nagdurusa, ngunit may pag-asa dahil muling ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan. Sa ikalawang pagbasa naman, sinabi sa atin na kung noon ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta, hindi na po ngayon. Dahil ngayon, ang Diyos na mismo ang kanilang maririnig sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Siya ang pag-asa ng mundo at ang katuparan ng pangakong kaligtasan. Likewise, sa Ebanghelyo naman, narinig natin ang tungkol sa isang salita na nagkatawang tao, si Jesus. Siya ay dumating sa mundo bilang liwanag upang tayo ay hindi na mamuhay sa kadiliman. Dahil ang salita ay nagkatawang tao, ang kaligtasan ay siguradong makakamtan.
Thus, the core message from all of our readings today is that we have Christmas because a child was born to save us, Jesus. Ang Pasko ay ang pagdiriwang ng pagdating ng ating kaligtasan. Dumating si Jesus upang iligtas tayo mula sa kasalanan at bigyan tayo ng bagong simula. Now, the challenge for us in this Christmas season is to look at Jesus beyond the manger. To look at the reason for this season. To look at Jesus on the cross. Habang ako ay nagninilay, naalala ko po yung time na postulant pa ako sa seminaryo. And one of the program of our postulancy stage is that during Christmas, December to January 5, we will be sent to one of our mission area. At that time, doon na kami, yung batch namin, doon pinadala sa Leyte, sa bundok ng Leyte. So we spend our Christmas there. Noong gabi ng 24, papunta ako ng simbahan to celebrate the Holy Eucharist on Christmas Eve. Habang palakad ako papunta ng simbahan, may isang bata, I think he was around 8 or 9 years old. Tapos sabi niya sa akin, "Kuya, saan ka po pupunta?" "Papunta na po ako ng simbahan." Sabi niya, "Ako din po kuya, pwedeng sumama na lang ako sa iyo." "Sige, sumama ka." So sumama siya sa akin kasama ang dalawa niyang kaibigan. Pagdating namin sa loob ng simbahan, kasi parang maaga pa kami, yung dalawa niyang kaibigan tumabi sa akin, then we talk while waiting for the mass to start. Pero siya, yung nag-approach sa akin, nasa unahan namin, isang unahan ng konti, tapos parang nakatulala lang siya. Tapos nakita ko, yung mga mata niya nakatutok sa cross. And then suddenly, he turns toward me and said, "Kuya, bakit ba kailangan pa niyang ipako sa cross?" Parang hindi ako prepared sa tanong niya, Christmas na Christmas, tapos cross ang sagot. So parang out of nowhere, I don't know where yung sagot ko dumating, pero sabi ko sa kanya, "Alam mo, pag hindi siya ipinako sa cross, lahat tayo ay mapupunta sa impyerno." Tapos sabi niya, "Ganyan pala talaga tayo kamahal ng Diyos." The cross and the manger is the ultimate sign of God's love for all of us. But wait, there's more. Bilang mga Kristiyano, we always celebrate Christmas every year. But ano nga ba ang kahalagahan kung bakit every year we should celebrate this Christmas? The reason behind that celebration every year is that every year, parati tayong pinapaalala ng Diyos. Christmas will always remind us na ang pangako ng Diyos na tayo ay Kanyang iligtas did not remain as promised. It came true. God is so faithful to us, even if we are not faithful to Him. And the faithfulness of God ay patuloy nating makikita sa banal na misa, sa banal na Eucharistia. Dahil ang Eucharistia po ay ang araw-araw na pagtupad ni Kristo sa pangako ng Diyos na tayo ay Kanyang ililigtas even up to this point of time. We can always find the fulfillment of God's promise of salvation in the Holy Eucharist today. Sa banal na misa po, sa banal na Eucharistia, tayo po ay araw-araw na nililigtas ng Diyos. Because every time we receive Jesus in the Holy Communion and consumed Him, we become one with God. And when we are one with God, salvation is always guaranteed. Bakit? Because heaven means we are living in the presence of God. Kaya po mga kapatid, the birth of Jesus in the manger actually foretells the Holy Eucharist. Nang ipinanganak si Kristo sa sabsaban, ay siyang pagpapahayag ng Diyos sa banal na Eucharistia. How so? Bakit?
Hindi ba ang sabsaban, kung titingnan ninyo, hindi ba ang sabsaban ay parang nagsisilbing isang lamesa kung saan kumakain ang mga tupa? It is a long open box for sheep or donkey or ass or horses or any cattle to eat from. Ibig sabihin, isang hapagkainan, which ultimately refers to hapagkainan of the Holy Eucharist. The altar where the body and blood of Christ, the Holy Eucharist, Jesus Himself is presented to us to be our spiritual food. It does deeply make sense, the word Christmas, because Christ is in the Mass. Christmas. Christ is the very life of the Holy Mass. So you see, from the manger to the cross, and then down to the Holy Eucharist. This is what it means to celebrate our Christmas season, to celebrate it with the Holy Eucharist as the very center, the very life of our celebration. My dear brothers and sisters in Christ, all leads to the Holy Eucharist, and from the Eucharist leads to our ultimate union with God, our salvation. Ganyan po kabigat ang halaga ng banal na misa, ng banal na Eucharistia sa ating buhay. And yet, what is our response to that? Parati ko pong sinasabi na sana po, sa panahon ng Pasko, we have to reflect our relationship with the Eucharist. Yung relasyon natin sa Diyos sa banal na misa. Because the Eucharist is the ultimate expression of God's love presented to us every day, araw-araw. Hindi lang tuwing linggo, but every day we have Holy Mass. So pagnilayan ho natin kung ang banal na misa po ba ay siyang top priority ng buhay natin. Kasi po, we are the topmost priority of God. Kaya araw-araw siyang bumababa at pinapakain tayo sa banal na Eucharistia. Ang pagsisimba sana po ay siyang maging mahalaga sa buhay natin. Tapos na po ang simbang gabi, ang Misa de Gallo. Ang pagsisimba din ba natin araw-araw ay matatapos na din ba? I hope not. I always say na sana po yung 9 days novena of simbang gabi and Misa de Gallo would bear fruit to our love to the Holy Eucharist. Na pagkatapos ng simbang gabi, patuloy pa rin tayong magsisimba araw-araw. Sana po, gumising na tayo sa katotohanan ito at gawing sentro ang banal na misa sa ating araw-araw na buhay. I deeply hope. My dear brothers and sisters in Christ, may we have a Eucharistic Christmas celebration. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. nagagalak ang ating mga puso ngayong araw ng Pasko habang ginugunita natin ang kapanganakan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Buong pananalig, tayo'y manawagan sa Diyos Ama
na nagbigay sa atin ng kanyang bugtong na anak, ating dasalin, Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Amang mapagmahal, manatili sa aming piling. Para sa simbahang tahanan ng lahat ng mananampalataya, naway magtamo siya ng kapayapaan at lumagong sagana ang kabanalan ng lahat ng kanyang mga kasapi. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Para sa Santo Papa, ating obispo, mga pari sa ating parokya, at sa lahat ng mga tumutulong sa kanila, naway magdulot ang araw na ito ng kaligayahan sa kanilang mga puso na mapuspos sila ng kinakailangang lakas sa paglilingkod sa Diyos. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa amin, piling. Para sa mga namumuno sa bayan, na kinasalalayan ng kapalaran ng napakaraming tao, naway patnubayan silang lagi ng kapayapaan, pagkakapatiran at pakipagkasundong dulot ng Pasko sa kanilang pagpapasya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Para sa mga may sakit, matatandang walang trabaho o tahanan, at lahat na tila'y napabayaan ng lipunan, naway malasap nila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaisa at kabukasang palad na lahat ng mananampalataya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Para sa ating mga mag-anak, lalo na ang may pasanin sa buhay, naway makatulong ang diwa ng Pasko upang matuklasan nilang muli ang ugat ng kanilang pag-ibig at tulutan silang makaraos sa lahat ng kahirapan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Para sa atin ngayong taon ng Jubileo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng mga kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Panginoong Diyos, bukal ng aming kagalakan at kaligtasan, Ikaw ang dahilan ng aming pag-asa. Magdulot nawa ang Paskong ito sa aming mga puso ng pangmatagalang galak at kapayapaan hanggang sa ipagdiwang namin ito sa langit. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon na nabubuhay at naghahari kasama mo magpa sa walang hanggan. Amen. Handog ng bayang umaasa,
tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito'y ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagsundo namin sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na mapangyarihan, Kuskus ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, ay namatay. Si Kristo ay nabuhay, siya ay nabuhay.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng tanang kaparian at relihiyoso. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, alleluia. Amen, alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, alleluia. Amen, 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 alleluia. Amen, alleluia. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa bawat araw, at patawarin mo ang aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iparitulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magba sa walang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na bumaba araw-araw upang tayo ay iligtas. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Hanap-hanap ka ng puso, piling mo'y isang aking pag-ibig. Ang balik ng aking diwa ay sa'yo
ang pagbabasbas. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay, kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang pagbabasbas ng imahe ng sanggol na si Jesus. Amang makapangyarihan, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan, kaya sinugo mo ang iyong bugtong na anak na isinilang ng Berheng Maria upang iligtas kami at akayin pabalik sa iyo. Sa pagbabasbas mo sa mga imaheng ito ng ninyong Jesus, napaparito sa amin, maging tandanawa ito ng iyong pananatili at pagmamahal sa loob ng aming mga tahanan. Amang tunay na mabuti, basbasan mo rin kami, ang aming mga magulang, ang aming buong mag-anak, gayon din ang aming mga kaibigan. Buksan mo ang aming mga puso upang tanggapin namin si Jesus ng may galak. Ganapin lagi ang kanyang niluloob at mabanaag namin siya sa lahat ng mga uhaw sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong minamahal na anak, si Jesus na naparito para sa kapayapaan ng mundo. Siya na nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpas sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating lahat. Salamat sa ating altar servers, lay ministers. May announcement pa daw. Please be seated for some announcements. Una, sa Martes, December 31, New Year's Eve Mass, ay gaganapin sa ganap na ikapito at kalahati ng gabi. Sa bagong taon, January 2025, wala pong misa sa alas 6 ng umaga. Ang ating pong mga misa ay 8 a.m., 10 a.m. at 5 p.m. Ikalawa, ikinagagalak po ng ating parokya ang inyong taus-pusong suporta sa ating Bundle of Joy project na naging daan para sa masayang pagdiriwang ng Noche Buena ng mga pamilya sa ating mga mission areas. Meron po tayong nalikom na 171,100 pesos na pinamili natin ng Noche Buena package bukod sa mga donasyon na 70 grocery bags at 14 sacks of rice. Nakapagpasaya po tayo ng 320 families sa pamamagitan ng inyong donasyon. At sa Christmas Balls Project naman, nakalikom po tayo ng 13,930 para pandagdag sa ating feeding program. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ikatlo, ang Catechetical Ministry at Parish Youth Ministry ay nagpapasalamat sa lahat na nakapagbigay ng kanilang regalo para sa mga bata. Ikaapat, sa ikasyam na araw ng edad ko, alay ko, tayo po ay nakalikom ng halagang 354,747 pesos and 45 centavos. Nangunguna po ang buwan ng Abril, pangalawa ang buwan ng Nobyembre at pangatlo ang buwan ng Agosto. Ang malilikom ng proyektong ito ay para pa rin po sa feeding program at pandagdag pondo sa ating parish fund. Ang feeding program po ay nagpapakain po tayo ng 220 na mga bata edad 2 to 10 years old. Kasama din po dito ang PWD at senior citizens. 6 days a week po ang ating pagpapakain for 5 years now. Salamat po sa inyong suporta. At ngayon naman po, inaanyayahan na po lahat na ialay ang ating edad ko, alay ko envelope sa harapan ng altar. Gawing banal
ito'y nagliliwanag, sinilanghang sa atin nagligtas. Buong daigdig, tigip ng kasalanan, siya'y dumating, kaluway nagalaw. Nagdiwang, mundo'y muling umasa, bagong araw, ngayon'y narito na. Siya'y sambahin, dinggin, awit ng langit, gawin banal, Panginoon, sumaatin. Gawin banal, Panginoon, sumaatin. Gawing banal, ito'y nagliliwanag, sinilangan sa ating nagligtas. Buong daigdig, higit ng kasalanan, siya'y dumating, kaluluwa'y nagalaw. Nagdiriwang, mundo'y muling umasa, bagong araw. Ngayon'y narito na. Siya'y sambahin, dinggin, awit ng langit, gawin banal, Panginoon, sumaatin. Gawin banal, Panginoon, sumaatin. Salamat po, Father Lucas, sa inyong pagkanta. Magsitayo po ang lahat. Take 2. Maraming salamat to our altar servers, our lay ministers, LECOM, Mother Butlers, SOCOM, and our choirs, especially to Father Lucas for the harana. Maraming salamat, Father. And to all of us who are here celebrating the Holy Eucharist in this Christmas season. Palakpakan ho natin ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.